Narito po tayo ngayon sa tahanan ng sikat na komedyanteng si Pepe Herrera. Makikipagkwentuhan po tayo sa kanya ngayon tungkol sa kanyang buhay at mga advokasya. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Halika na! Oy! Hey, basta, napakadali naman palang hanapin ang lugar mo. Sorry Nagsunod ako ng ano. Wala. Wala mga number kasi. Bakit wala mga number yung mga bahay dito? Masyadong privado yata yung mga tao dito. Ayun, meron maliit. Hindi mo makikita yan eh. Kanina pa kami paikot-ikot sa bundok na to. Sorry. Okay lang. Okay lang, yes. Dito na si Sir Julius. Nay, hello po. Magandang umaga. Tanghali na. Dumating kami umaga, pero tanghali kami dumating. Tapos ikot-ikot kami dito. Naturo nyo na. Naturo namin. Bakit masyado kayong bumili ng lupa? Para nga eh, malapit na nga eh. Malapit na nga kami bumili ng lupa eh. Sobrang ganda ng lugar eh. Dito, kasasalbungin ka ng maraming hindi ng ibon. Oo. Iba't ibang klase. Saka bundok talaga siya eh, no? Yung mga ibon na rare. Kilyawan yung yellow. Talaga? Unique yung sound niya. Gano'n? Pwede pa mag-overnight dito? Pwede naman Para pa-witness naman namin. Lagay tayo ng tent dyan. So saan ka nag-gardening? Saan area? Gusto mo bang mauna doon? Doon na muna tayo. Sige, okay. Ganyan ka na talaga. ha? Opo, hindi ako mahilig mag-t-shirt. Okay lang ba? So saan ko ikakabit yung microphone? Baka mo na lang. Paano mag-ano ka, di ba? O sige na nga, Oo, magsasando. kahit sando lang, sando. Ang galing oh. Pantalon to eh oh. Oo. No? Ito sir, gawa ng ano to, junk nut. Isa sa mga partners ko for sustainable projects. Ito yung tinatawag na polyalboard. So ano siya, gawa siya sa mga Tetra Paks tsaka plastic na kinumpres. So kung kakatukan mo siya, para siyang plywood din. Oo nga no. Yes. Tigas din no? Oo. Tapos ito naman, yung mga balat ng chichirya, hard plastic, ginagawa nilang plastic threads. Ay, galing. So basically, ang advocacy niya, lahat ng basura, pwedeng maging bagong product. Ito, Gusto ko yan oh. Gusto ko yan oh. Ang ganda negosyo niya oh. gawa sa mga di ba? Artisan. So ito yung pantalon part nung sa likod no? Yes. Sa pocket. Pocket ng pantalon. Yes. Oh, ano. Tibay ba? Matibay? Yes. So ang structure niya metal, tapos binabalutan na lang nito mga plastic threads. Oo. Yes. Itong plastic threads are made up of mga candy, wrappers, gano'n? Candy wrappers, yung balat ng chichirya, balat ng pagkain ng pusa, Oo. Galing. hard plastics, basically. Ano siya? Pakita ko lang po sa inyo yung process ng composting namin. Baka sakaling may mahawa at gumaya, Oo nga. ma-inspire man lang. Baka ako unang mga gumaya. Yay! That would be great. Yes. So ito po, yung unang drums namin dito, rain catcher lang. Para yung pandilig namin, mga tubig ulan. Yun. Tapos, ito yung pinaka-importanting part ng ating composting. Kita ko sa inyo. Ang tawag dito, Bokashi brand. Bokashi is a Japanese term for organic matter. Fermented organic matter. Basically, itong Bokashi brand siya, dinurog na yung rice husk. Oo. Kaya ipa. Tapos nilalagyan siya ng hinahaluan siya ng microbes. Yung microbes naman ang tumutulong para ma-ferment yung food waste. Okay. I-demonstrate ko sa inyo. Saan makakabili niyan? Meron akong partner, ang tawag sa kanila, Soilmate Collective. Bibigyan ko kayo ng mga links. Ito yung mga pin-provide nila. Dito natin ginagawa. Pasensya na, medyo may amoy So, ayan siya, nagsisimula na yung fermenting process. So basically, Ano laman yan? food waste. Food waste mo. Pagkakain mong Yes, yung mga pagkain. Tira-tira mo. Yes, exactly. So layers lang siya. For example, yan, yung mga tira-tirang pagkain. Dagdagan natin kasi konti. Ile-layers lang siya. Yan, i-spread mo lang.
kung okay naman sa inyo na malagyan ng konting food waste ang inyong kamay, even better kung nandidiri kayo, kung meron kayong kasambahay o ibang pwedeng gumawa. So yan yung first layer. It's layers of that. Tapos lalagyan natin nun. Okay. Yeah, lapit natin. You wanna join, Pai? Basically, kailangan lang siyang takpan hanggang sa fully covered yung food waste. Tapos, to start this, yung pinaka first layer niya, mga dried leaves, like mga ganito. Tapos, bokashi bran, yun yung pinaka first layer. And then food waste, and then bokashi, and then so on and so forth. Patong-patong lang. Patong-patong lang hanggang sa mapuno siya. Tapos, pag puno na siya, you just press it pa para mas marami pang mailagay. Yan. And then, pag punong-puno na siya, when you press it, you just leave it for 2 weeks. Para magkaroon, yun yung fermentation process eh. Kailangan 2 weeks. And then, after 2 weeks, pwede mo na siyang ilibing sa bakuran mo. And then, after 4 weeks na nakalibing siya, pwede ka na magtanim ng kahit ano. Mas mataba yung halaman. Oo. Yes. So, doon mismo sa spot na yon, kung saan mo nilibing yan, doon ka magtatanim. Yes, but you wait for 4 weeks. 4 weeks. Para yung microbes ng lupa, sumanib sa microbes dito, mag-create sila ng vitamins for the soil para mataba yung lupa mo. Basically, pinapakain mo yung microorganisms ng lupa para mag-create siya ng vitamins for your plants. Ayun. Kano kadalas mong ginagawa yan? Yeah, so every time meron kaming tirang pagkain, nilalagay lang namin muna sa ref kaya siya malamig para hindi hindi naman mag-attract ng mga pests, mga ipis, langaw. Syempre ayaw natin nun. Tapos, pag marami na siya, layer na. Yes. Ganyan, patong-patong lang siya, no? Patong-patong lang po. Tansyahan lang siya. Yan, medyo frozen lang. Ay, sige lang. pupunuin to. Yeah. Yes, tapos spread mo lang siya hanggang sa matakpan yung pagkain. Yes. Para sa akin, therapy ko na to eh. Oo nga eh. Oh. So itong ganito, mabibili mo ito. Yes. Kunyari, wala kang contact, saan ka makakabili? Kung gusto mo magkaroon ng ganito. Po-promote ko yung contact sa inyo. Yan, mamaya, no? Actually, maraming provider ng... Okay na siya, kuya. Okay na yan. Oo. Maraming provider ng bokashi. Ang trusted ko lang, since kaibigan ko na siya, yung Soilmate Collective. Pinopromote din to nila Enzo Pineda at saka ni Janine Gutierrez. Oh, nice, nice. Oh. They're very active. Oo. Yan. Okay. Tapos, Kuya Julius, kasi isa sa mga natutunan ko, malaking bagay, di ba, ang daming crisis ngayon all over the world in terms of natural resources tsaka climate crisis. Isang malaking tulong din pala yung pagtanim. Kasi isa sa mga issue natin is global warming, di ba? Sa pagtatanim pala, hinihigop yung extra carbon sa hangin. Yung nagkukos ng init sa atmosphere, hinihigop niya pabalik sa lupa. Just by planting. Okay. So we just make sure na yung lupa, kung saan tayo nagtatanim, ay healthy. Kasi ang laki pala ng binibigay nila sa ating tulong pabalik para ma-neutralize yung climate crisis, particularly in global warming. Oo, lalo na ngayon, di ba? Tumataas yung presyo ng oil. Yes. May crisis tayo sa oil, di ba? Palagay ko, Kuya Julius, it's a blessing. Para sa akin lang. Blessing, It's a blessing kasi we're being redirected to use renewable sources of energy. Kasi oil is not renewable. Oo nga. So there's Parang solar. wake-up call sa atin to. Yes. Ang dami ng companies na nagbebenta ng solar-powered houses, right? O mga solar panels, right? Tapos electric cars. Just imagine if every house may electric cars, tapos solar-powered yung bahay nila. You use solar power to power your house instead of oil or usual na source ng electricity. Ano pa rin, di ba? Oil. Tama. Tapos you also plant your own food using composting. Yan. Okay na yan. Konti lang para hindi naman natin masayang. This one? Here? Yan. Okay. Very good. Thank you, Ate Pai Pai. Ay, Galing. ikaw mag-cover. And then naniniwala kami, kuya, sa circular economy, meaning walang basura, lahat may silbi. So itong pinaglagyan, itong supot, huhugasan namin dyan sa lababo, and then lalagay namin dito sa aming recycling station. So meron kami for plastic, yung mga plastic, papers,
metals, electronics, fabric, wood, clear glasses and bottles, tapos yung mga assorted, yung mahirap i-classify. Oo. And then lahat ng yan, pinapadala namin sa Green Trident. Yung nakita mo yung upuan na gawa sa compressed, yun ang ginagawa ng Green Trident. They make, imbis na plywood, they make construction materials out of all of this waste. Tapos meron din silang ibang mga recycling partners para sa paper. For example, papel ni Juan. Mga pang school materials na papel, papel ni Juan yung gumagawa ng recycled paper. Yun. So, yun po, yung concept. Sa Europe kasi, usong-uso na to yung circular economy, na yung waste ng isang kumpanya, produkto ng isang kumpanya. Oo, produkto ng... Okay, it's okay. Puno na. I got it. Ano ba naman ito? Yeah. Yung mga plastic, no? Yes. Punong-puno na. Pagka puno na po siya, lalagay namin siya sa isang container, tapos binibigay po namin Dodonate na, no? Yes. Eto na nga, kasama na natin, Mr. Pepe Herrera. Pepe, salamat Julius. sa pag-welcome sa aming grupo dito sa iyong napakagandang tirahan. Of course. Always welcome. Thank you. Nature na nature. Yes. Para tayo nasa Tagaytay. But we're in Antipolo. Bago lang kayo rito? Yes, ako bago lang. My mother is, ilang buwan pa lang, ako 1 month pa lang. Nababagay ito dun sa advocacy mo, yung pinakita mo sa akin kanina. Yes. Paano ka na-hook dyan sa ganyan? Sa environmental protection or awareness? Yung nanay ko kasi, bata pa lang ako, social worker kasi si nanay Tapos sinasama niya na ako sa mga out-of-town trips niya with her students. Tapos nature lover na talaga ako at a very young age. As early as ang first memory ko, 5 years old. I love outdoors more than indoors. Mas mahilig na ako sa hayop, mahilig ako sa halaman, mahilig ako sa putik. Anything nature. Tapos, fast forward to nung 2018, may ginawa akong travel show with Ria Atayde. Isang island sa Quezon. Nung break time, naglakad-lakad lang ako sa tabing dagat. Tapos, every time kasi na naglalakad ako sa tabing dagat, hindi maganda yung pakiramdam ko pag may nakikita akong basura. Nagkataon lang, nung time na to, pinakinggan ko yung pakiramdam ko, nagpulot ako. Eventually, puno na yung kamay ko, may nakita akong sako, sorry dun sa may-ari nung sako na yun, kinuha ko. Kasi walang tao, hindi ako makapagpaalam Nagpulot lang ako na nagpulot, parang naging meditation siya for me, exercise. Tapos nung napuno ko na yung sako, yun na, nagsimula na siya ng iba't ibang doors na nag-open for me kasi kinunan ako nung isang boatman. Tapos pinost ko siya. Pinost ko sa social media. Sabi ko, dahil sa experience ko na to, gusto ko na siyang gawing regular. So kung merong mga beach clean-up, sabihan niyo ako, gusto kong sumali. Ang dami nag-message sa akin ng mga environmental groups. Greenpeace, yung grupo ng mga divers na nagpupulot din underwater. Ayun na, nagtuloy-tuloy na siya. And it became a calling na for me. It felt natural for me. Happy ka pag ginagawa mo yan. Sobra. Therapeutic siya for me. Ito ngayon, itong ginagawa mong composting, parang nagsimula ito. So, dahil doon, nakilala ko, sa Greenpeace, nakilala ko yung, Green Space, na ngayon, ang pangalanan niya ay Soilmate Collective. Soilmate. Kumbaga, Soulmate. from soulmate to soilmate. Yes, ganda. soilmate. So, siya ang nagpakilala sa akin, si Rina Papio, ng composting. Na kahit pala sa apartment mo at wala kang lupa, pwede mo siyang gawin. It's a big contribution na for your household and for the environment. Kasi, ang problema, for example, may condominium ka, wala kang patch of land. Bibigyan ka niya ng bucket na may Bokashi brand din. Bokashi. Tapos, pag napuno mo na siya na ng layering, kumbaga subscription siya. Pag puno na siya, surrender mo sa Green Space, sila yung magdi-distribute ngayon sa mga farmers para gawing pataba. So, nakatulong ko na sa environment, nakatulong ko pa sa mga magsasaka. Pero pwede mo rin gamitin sa'yo. Pwede rin. Sarili mo. Pwede rin. Definitely. Kami, ginagamit namin dito. So, I'm doing mas more on live shows ako ngayon, Kuya Julius. Stand-up comedy tsaka singing with my band. Stand-up comedy ka na ngayon. I started doing it just 2 months ago. Wow! Yes. Paano ka naman nahilig sa stand-up comedy? Dahil sa misis ko, first and foremost. Kasi yung misis ko, fan nila Dave Chappelle, nila Neil Brennan, ng Cool Pals. Tapos, nung pinapanood ko siya, parang gusto ko siyang gawin. Kasi mahilig ako magkwento Tapos mahilig akong tumawa. Alam mo yun? Mahilig akong magkwento ng mga kalokohan na may konting laman. Alam mo yun? Tulad ng... Tulad ng Pwede ba industriya sample dyan? natin.
Naku, hindi ko pwedeng sabihin. Kasi baka may Hindi pwedeng mga sabihin? magalit. Kasi it's very personal to me. Ang napansin ko sa mga stand-up comedians, yung kwentong very personal to them. Kaya siya nakakatawa. Kasi it's a lived experience eh. Like si Dave Chappelle, nagkukwento siya ng mga stories niya about his work also and about the black community. So ako, I talk more about mental health and the showbiz community, which is very close to my heart. Yes. Kaya hindi ko makwento kasi may jokes ako about my colleagues. Baka, well, ang pangarap ko talaga, manood yung mga kaibigan kong artista na subject sa stand-up comedy material ko. Kasi it would be nice, eventually, it's a dream, na yung mga jokes ko about them, tawanan din nila kasama ko. Kasi kung may joke ka about me, tatawanan ko yun kasabay mo. Depende. Sa ano mo. Depende. Kung paano mo ipoprocess. Kasi may Yes. iba, pikon, di ba? Yun sana ang eventually matranscend natin. Yung Parang okray yan. Ino-okray. Di ba sa mga, sa mga comedy bars, gano'n, di ba nang okray sila ng mga audience? Hindi parang gano'n. ganon pero hindi ganon. Kasi hindi siya panlalait eh. It's more of an observation eh. Like for example, an issue o a chismis. Diba? Si ganito daw ay may ugaling ganito. Pag-uusapan ko yun na wala tayong limitations, bakit hindi natin pwedeng pag-usapan? Usually kasi yung mga mahirap pag-usapan, yun yung nakakatawa eh. Yung mga may tabu, no? Parang tayo-tayo lang, sabi ni ganyan, bulong-bulungan, gano'n. Pero ito ino-open mo sa kanila. Yes. Para kang bata na walang filter. Para kang special child na walang filter. May isang bata sa isang talent competition. Parang siya, Mr. Pogi and binibining ganito. 5 years old lang. Anong pangarap mo? Sabi ng bata, gusto ko lumaki yung titi ko. Tawanan yung mga tao. Kasi it's very innocently put. Pero, wala. Yun yung dream niya eh. Di ba? Yun. Doon ako nagtatrive. Sa ganon. Tatawa na ako, yung parang hindi normal na pinag-uusapan. No? Yun. So, kamusta yung first time mong ginawa ito? Kinabahan ka ba? Siyempre, May konti. stand-up comic, di ba? May konti. Pero ngayon kasi, grateful ako. Yung kaba, nagagamit ko na siya as fuel eh. Para siyang pampagising. Boost of energy. Hindi ko na nakikita yung difference sa kaba at sa excitement. Diba? Parang same spectrum din siya eh. Tapos, yung kaba na yun, pagka na-receive ko na yung first tawa ko, para na akong nagmasarap na... Dire-diretso na. Parang Oo, para akong naligo sa masarap na batis. Sa cold spring. Ganun yung pakiramdam. Ang sarap. It's so refreshing, energizing, inspiring, lahat na. paano kung kunyari, nag-joke ka na hindi natawa sila? Hindi ba nakakaano yun? Okay lang. Nakaka-down? Hindi nakaka-down? Hindi naman. Move on lang. Gano'n? Oo, move on lang. Hindi nag-work. Kaya merong mga open mics. Yung open mic ay yung mga araw, gabi na nagtatry ng bagong material sa mga komedyante. Sample. Yes, Parang ka ng sample. sample. Pag hindi natawa, palitan mo. Tweak natin. Ano ba yan? Ini-script ba yan? O... Yes. ini-script Bawat mo. komedyante na nakita ko so far, may notes. Ano? May notes siya. Pwedeng lang, bullet points lang. Pwedeng talagang yung buong material mo, sinulat mo. Ako ganun. Nakakaubos ako ng isang notebook, refining my content. And then when you're on stage, hindi mo nakikita yung mga notes na yun. Walang Wala na. teleprompter na parang next mo. Pwedeng may bullet points lang. Depende sa bar. May mga bar kasi na may TV. So kung mahaba yung material mo, 45 minutes to 1 hour, pwede ka may bullet points. Kasi may mga times na hindi namin maiwasan, katulad kami ni James. Since ginawa na namin yung Pepe at Upaw, yun yung double headliner namin eh. More than 3 times na, may mga times na nag-a-adlib kami. Kasi depende sa biglang maisip namin, tapos nag-react yung mga tao. So kaka-adlib ko, sakit ko to, kaka-adlib ko, nakakalimutan ko minsan yung original material ko. So minsan may bullet points ako sa gilid. Para bumalik ka doon. Yes. Sa lahat ng mga material mong ginawa, alin doon yung talagang tawan-tawa yung mga tao? Pwede ba sabihin yun? Mayroon ako ba? Kahit sige, sabihin yung pangalan. Okay. Tungkol sa probinsyano. Isa. One. Mga jokes ko about my experience sa probinsyano. Talaga? Tapos, experience ko din sa May Papa P. Yung teleserye, TV, sitcom namin ni Piolo. And then, yung siguro yung isa yung experience ko sa ibang bansa. Kasi nung single pa ako,
I love the company of women. Oo. Alam mo yun, nakinuwento ko rin naman sa misis ko. Kaya meron akong lakas ng loob na ikwento siya sa publiko. Ano yun? Meeting, for example, foreigner women and their culture. Di ba na iba sa atin? Yung difference sa hygiene. Okay. Di ba? Yung tayo, mahilig tayo maligo. Kahit na para sa kanila, amoy isda tayo. Tapos sila, hindi sila mahilig maligo. Hindi mahilig maligo. Okay. So, I go the rabbit hole. Pagdating doon. Very interesting. Wala ka Very naman, interesting. Bakit sila punta sa abroad? Nag-OFW ka ba? Ganon? Tinry mo ba? Una, sa barko, nagtrabaho ako sa barko. First job ko. Seaman ako, waiter, tsaka singer. Oo. Tapos, mahilig ako mag-travel. Nahawa ko sa nanay ko. Pamana niya sa akin yun. Mahilig, makati yung paa. Laging nag-explore sa iba't ibang lugar, probinsya man o ibang bansa. Oo. Yun. So marami ka naging girlfriends habang nasa abroad ka, palipat-lipat ng lugar. Female friends. Female friends! Alin doon yung talagang sa tingin mo ay parang Wala, magandang... Lahat naman yun naging kaibigan ko. Pero kasi hindi siya nasusustain dahil I have to leave at a certain point. Diba? Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Diba? Ang hirap ng LDR. Diba? Sa experience ko, it never worked pa. Diba? So, Di ba mahirap magkaroon ng girlfriend na foreigner? so far sa lahat ng experience ko, puro maganda naman. Kasi Talaga? ako, gusto ko yung binabasag ako. Kahit na mapikon ako, Oo. eventually pag humupa ng emosyon, tama siya. Tsaka sa kaibigan kong foreigner from Amsterdam, from Netherlands. Sa kanya ko naranasan yung kaya niyang sumagot, magbigay sa inyo ng opinion niya in one word. No. Yun lang. Yun lang. Okay na. Di ba? It's very refreshing kasi ako lumaki ako ng kailangan mong magpaliwanag minsan. Oo. Minsan nakakapagod eh. Oo. Tapos siya, No is just one no. word. No is no. Tapos bahala ka na mag-isip. Diba? No explanation. Oo. Okay Yun. Ganun sila lahat, karamihan. Ganun. Ang opinion ng mga sa experience ko, they're na very kultura nila, straightforward. ganun. And Straightforward. hindi sila, they don't mean to offend you. They're just very honest about their boundaries. Oo. Yun. Something that we can learn from as Pinoys. So ano mga bansa to ang napuntahan mo? Nung nagbarko ko, Eastern Mediterranean eh. So, Turkey, Greece, Cyprus, tapos may Red Sea din. Egypt, Jordan. Tapos, medyo nag-ikot ako sa Europe dahil taga-Switzerland talaga si nanay. So, ito, binili nila nanay finally kasi ayaw niya na napapagod na siya mag-Airbnb pag bumibisita siya sa Pilipinas. Taga-Zurich talaga siya sa Switzerland. So, ang Switzerland, di ba maganda yung train system? Yan, dyan siya. Kaya nakakapunta ako sa iba't ibang European countries. Mas gusto ko yung train kaysa aeroplano. Mas relax ako. Tsaka May mga view, di ba? May Exactly. mga Ang ganda. Ganda lagi. Super Switzerland eh, di ba? Yun. Kaya nakapunta ako ng Spain, ng Germany, ng Netherlands, ng Italy. Yun. Wala ka naging serious girlfriend sa mga yan? Wala. Lahat. Casual lang. Hindi naman. Kaibigan ko talaga. Kaibigan Nagsimula lang. na kaibigan. Kasi nung nakaranas ako ng depressive episode, nagstay ako sa Thailand. Sa New Life Foundation. Discovery din ng nanay ko. Ito yun. Kaya ako nagpatattoo ng ganito. Isabihin niya New Life. New life. Oo. Tapos yung ibang mga tattoo mo, saan mo nakuha yan? Sa iba't ibang probinsya at Iba-iba. bansa din. Parang yun na yung souvenir ko. So it's a part of my life. Every tattoo. Tapos sa New Life, yung mga pumupunta doon na nakakaranas ng mental health issues tsaka burnout, iba't ibang bansa, para kami United Nations doon. Tapos dahil very grateful ang bawat pumunta doon because of the healing that they experience, everyone is at their best, very generous. Ang usual na sasabihin nun, pag pumunta ka sa bahay ko, sa bansa namin, doon ka na sa amin tumira. So hindi na ako nag-Airbnb. Marami ka naging kaibigan doon. Oo. Nagkataon lang, yung iba doon, pag bumisita ako sa kanila, medyo tumatawid from friendship to romance. Tapos, eventually, okay, we have to separate ways. Let's retain the friendship. Yun naman. Parang yun lang yung usual na nangyari. Hindi siya inaasahan, kusa lang. So let's talk about yung depression. Paano nagsimula yun sa'yo? Bata pa lang kasi nararanasan ko na siya, Kuya Julius eh. Tapos ang napansin kong pattern, every time nasasagad yung katawan ko, doon siya lumilitaw. Ang sabi nga sa akin ng isang doktor, when you abuse your body,
dama yung utak mo. Kasi your brain is part of your body. Diba? So, it's your body telling you to stop and rest. It starts with burnout. Tapos, pagkatapos ng burnout, right after that is bigla na lang nag-iiba yung perspective ko. Para akong nakakulong sa sarili kong utak. Yung usual na bagay na nagpapasaya sa akin, hindi ko na magawang maging masaya. Tapos nahihirapan ako makipag-usap sa mga tao. Tapos nagdo-domino effect na siya kasi I judge myself na baka sabihin ng mga tao, baliw ako, ano nangyari kay Pepe. Eh, ang lakas pa naman, especially before ng pagiging people pleaser ko. Tapos, ayun na, hanggang sa mag-spiral down na ako. Hindi na ako makakain, hindi ako makatulog. Nagmamagnify yung mga fearful thoughts. And then, nung time na, ito yung right after Provinciana kasi that's when I experienced my first professional burnout. Yung nagtatrabaho na. Tapos, nung nakaranas ako ng depression right after burnout, naalala ko one time, papunta ako sa Greens Restaurant sa Scout Luzana yata. Diba? Kita ko si Ann Curtis nasa loob. Takot ako, nag-U-turn ako. Tapos nagpalpitate ako, nagstay na lang ako sa kotse. Sabi ko sa brother ko tsaka sa nanay ko, Nay, kung pwede kayo na lang bumili ng food. Hindi ko kaya, natatakot ako. Kasi yung takot ko nanggagaling sa shame na baka isipin nila abnormal ako o baliw ako dahil sa pinagdadaanan ko noon. Yun, so there's a lot of self-persecution. Thankful ako nakapunta ako dito sa New Life kasi mas naging embracing ako dun sa mga ganong episodes. It's my body trying to protect me pala. Pag nakaranas ako ng burnout, tapos seemingly depression, yung hindi ka nakaka-function ng normal na pace mo, ibig sabihin, pinagpapahinga ka talaga ng katawan mo. Kumbaga, nagrereklamo na yung katawan mo. Yes, para siya nag-automatic shut off. You cannot function the same way you are doing before, lalo na kung gusto mo pang mabuhay. Kasi if you continue this pace, you will get sick. Yeah. Yun. Pero ka rin mga suicidal thoughts. Nagkaroon ako ng ganun. Kasi when your body and your mind is weak, it's more susceptible to darkness. Diba? May isang beses, nasa Switzerland ako noon. Nasa comedy material ko rin to. Nasa nasa cable car ako. Tapos nung nasa taas na ako, yung thought na pumasok, tumalo na lang kaya ako para tapos na. Doon ako natauhan. Nung bigla ako nahimasmasan, sabi ko, shit, hindi pwede to. Kailangan ko magpatingin. I need to seek professional help. Yun, doon ko natutunan na yung mga ganang thoughts pala, it's not necessarily ours. Pwede siyang nasagap natin. Kasi yung brains natin parang antena pala siya. Kuya Julius. So kung may isang tao doon sa kotse na yon, sa Land Cruiser na yon, na puro dark thoughts, kung sensitive yung utak mo, pwede mo ma-pick up yung thoughts niya. Parang Wi-Fi, gano'n. Parang Bluetooth. Yes. Eh, lahat naman itong mga konsepto ng Wi-Fi galing talaga sa concept ng nature and us. It's just mimicking us. Once lang nangyari sa'yo? Thankfully, once lang siya nangyari. Pero may mga pagkakataon pa rin na may pumapasok na dark thoughts. Dahil lang aware ako ngayon na, okay, this is just passing through. This is not my thoughts. Mas madali lang i-manage. I don't feel as anxious as before. Ngayon, meron pa rin na-experience mo rin. Pero pinapabayaan mo na. You know how to handle it already. I took it as a sign. Okay, kung may pumapasok na ganitong thoughts, siguro nasasagad na naman yung katawan at utak ko. Pahinga ka na. Yes. It's a signal that I have to listen to. Ayun. And once nagpahinga ka na, wala na, nawawala yun. Yes. It subsides. Okay. And then, paano ka napunta dun sa institution na yan? Dito? So, I was desperate for healing nung 2017. Lahat nasubukan ko kay Julius. As in, lahat. Even sa ibang bansa, nasubukan ko yung mga unconventional methods with tribes. Diba? Yung seemingly, frowned upon ng medical world. Ganun ako ka-desperate sa healing. Hindi sustainable. Lahat yon hindi nag-work sa akin in a sustainable manner. Naggamot ka rin? Naggamot din ako. Wala rin? Ang lala ng side effects. Okay. As in, nawala nga yung... Actually, hindi nawala yung depression eh. Nawala yung libido ko. Yung pinakamalungkot mo, no? Nawala siya. Yun ang Nasa stand-up material ko rin yun. Hindi ko lang ma-elaborate ngayon. Kasi medyo graphic. Anyway, so, I had to stop it. Kasi, na-insecure ako, Kuya Julius, dun sa I'm taking something
Tapos hindi ako sigurado kung ano yung effect sa katawan ko. Kahit naman yung therapist ko kasi, yung psychiatrist ko, yung sinasabi, kung hindi nag-work sa yung brand na to, try this one instead. So parang ko, parang akong guinea pig. Hindi ko kaya. Nothing against those people na nag-work sa kanila yun. But for me, based on my experience, it didn't work for me. So I had to go to natural methods, which thankfully until now works for me. So, paano ka napunta dyan? Nag-research lang yung nanay ko. Hindi ko nasagot. Thank you. Thank you, binalik mo. Nag-research yung nanay ko kasi my mother, of course, our best provider of security and love and home. Nag-search lang siya, tapos nakita niya. She stumbled upon it. Anak, parang masakto to sa style mo. New Life Foundation, ito mga support groups, meditation, yoga, farming. Yun yung best medicine for me. Yung nakayapak yung lupa ko sa mainit na lupa. Yung paa mo? Nakayapak ako, tapos nagtatanim ako. Yung concept of grounding pala. One of the best medicines for me. Oo, kasi there's science behind it Na-absorb ng lupa yung toxins sa katawan mo, pati yung mga negative energy na naipon. Tapos, nire-recycle niya, tinatransform niya into good energy again, which you can use. Parang lang, yung halaman, di ba? Pag huminga tayo, yung carbon dioxide, ginagawa niya oxygen pabalik sa atin. Ganon din yung soil. Ang galing, di ba? Oo, kasi nung bata tayo, sinasabi sa'yo, huwag ka magyapak sa lupa. Kasi madumi. Papasukin ang uod yan. Di ba? Hindi pala ganun. Meron palang tinatawag na magandang bakterya para sa ating katawan and magandang energy mula sa lupa. Pati yung lifestyle mo, exercise, through yoga or different kinds of exercise and food. So it's connection, proper diet, and exercise. Yun lang. Tinuturo na sa atin to pagkabata pa lang, di ba? So, nakakalimutan lang natin. Pero if we do that consistently, everything else will follow. Yun yung pinagpapasalamat kong pinaalala sa akin. Gano'ng katagal ka dyan? I stayed for 40 days. 40 days. And then after noon, wala ka na na-experience masyadong mga depression, Meron anxiety? pa din. It's Paunti-unti? it's a process kasi may times na makakalimot ako, masasagad ko uli yung katawan ko sa trabaho. I'm just grateful na meron akong babalikan. Yun. So bumalik uli ako for 7 days bago ipanganak yung first child namin, si Payapa. Tapos after nun, unfortunately, nagsara siya Nagsara. Kaya ang dream ko, Kuya Julius, if I may share, Ikaw na, I want to build something like this here in the Philippines. Laking tulong. Tapos, hindi lang siya for mental health. It's also teaching people. My ultimate dream, Kuya Julius, is to create a place with like-minded people of a center where anyone can learn and heal in a sustainable and holistic manner through natural means. Maganda yan. Kailan mo sisimulan? Meron ng blueprint. Meron na. Meron na kaming ginawa ng partners ko na proposals. It's just a matter of proposing to different investors. Well, good It's luck. something that I will share nga pala Yes! sa first ever show ko on April 21. Yan. Yes, oo. So, ang primary goal nung tinatawag namin ang title ay Pepe Shows. So, it's a series of shows and it's also a night where I will show my advocacies. So, serious? Serious na may humor. Okay. Hindi mawawala yun dahil sa pagkatao ko. Kuya Interesting. Julius. Hindi mawawala. Paano mo pagtatagpiin yung serious sa kayong comedy? Yes. At pagsasama-samahin lahat ng passion projects ko and my advocacies in one night sa PETA Theater Center. Sana makanood ka. Kailan yan? April 21, my birthday. April 21, mark your calendars, guys. April 21. Saan makakabili ng ticket? I'll share it to you. It's on my Instagram. Yes, So, papakita na lang natin dito sa screen kung paano sila makakabili ng ticket. Okay, so this one, this is Houseplant by Nam Nam Sam. Kasi meron na ring private dining experience. Itong mga food subscription and delivery, pinangalanan niyang Houseplant. Okay. By Nam Nam Sam. Okay. So ito naman, cauliflower wings, spinach basil pesto, ang pwede na natin. So ito gawa siya sa bagas. Compostable din. Wow! Yes. Yun, Cauliflower. Cauliflower. Ito, i-compost din natin to. Cauliflower. Yes. Sarap. Approve? Sarap. Ito, mushroom risotto naman. Bagay dyan. Uy, kailangan natin ng Yes, kutsara. Pilamin ko muna. Yan mo na, oo.
Okay. Ayan. Gawa saan to? So, Mushroom lang? Mushroom and Na, red risotto? rice. Mm. Walang karne? Wala. Oo. Wala at all. So, ano siya? I think that's shimeji and shiitake. Sarap. Okay din? Yay! Okay. Tapos ito, red rice lang. And we also prepared some meat para sa mga meat eaters. Ito po ang red rice. Hindi na po kasi kami nagwa-white rice hanggat maaari. Kasi may lahi kami diabetic. Oo Pero kung nga. gusto nyo ng white rice, may white rice din po kami. Ang sarap nito, ha? Pepe, Okay. anong benefits ng mga ganitong klaseng food na mostly talagang vegetable talaga? Vegetarian food? Madami po. Kasi ako, for example, nung naging vegan ako, mas lumakas ako eh. Oo. I feel that I became stronger. meron kaming bonding ng mga kaibigan ko nung high school. Pag nalalasing kami, dati hindi na ako masyadong umiinom ngayon. Pero pag nalalasing kami, nagpupunong braso kami. Sukatan ng lakas. Oo. Tapos dati, natatalo ko lang sila gamit yung kaliwang kamay kasi kaliwete ko eh. Oo. Nung naging vegan ako, napansin ko, yung iba sa kanila natatalo ko na gamit yung kanang ko. Wow. So I suppose that's one Para of the kasi benefits. Popeye, ha? Exactly. Exactly. Tapos may kinikwento ka tungkol doon sa nagkaroon ng bukol sa kamay? Ano storya nun? Kung di ako nagkakamali, pangalan niya si Lau. Oo. Naging acting coach. Magaling din na actor. Mm. Tapos, karoon siya ng lump dito. Oo. Nag-plant-based diet lang siya for ilang Plant-based. weeks. Nawala. Ilang weeks lang yun, ha? Nawala. Tapos yun din na nire-recommend ng ibang doctors. Yung wife ko, may mga subscribers siya na recovering from cancer, mga atleta. Oo. Tapos nire-recommend ng mga coach ng atleta at nire-recommend nung doktor nung especially, naalala ko sinabi sa akin ni Mrs. Nire-recommend nung doktor nung recovering from cancer na mag-plant-based ka muna. Tapos nagkataon, nakita niya yung subscriber, si Nam Nam Sam. Oo. Kasi nung una, yung mga tinitikman niya, wala daw lasa. Oo. Ito, So, malasa-malasa eh. Pwede naman pala yung guilt-free and healthy, pero flavorful. Oo. Nakakapayat din ba to? Yes, yun. Di ba, no? Pabawasan ng timbang. Sa mga gusto mag-diet, no? At the same time, di ba? Mare-refresh pa yung katawan mo. Mas Yes. magiging healthy. Yes. Eh, dito ka na. Oo. O, paano mag-order? Instagram lang. Instagram. Merong form doon. Just search for Nam Nam Sam. Nam Nam Sam. Ayan, nakikita nyo sa screen kung saan Yes. kayo pwede mag-order. Ayan, subukan nyo. Hindi kayo magsisisi. O, baka magbago na yung ano nyo, yung diet nyo sa bahay. Di ba? In fairness, may mga nagsasabi na dati hindi sila kumakain ng gulay. Ngayon, sarap na sarap sila. Pati Sarap bata. nga eh. Pati mga bata na mahirap pa kainin ng gulay. Imagine cauliflower, oh. Lasa mo parang ano eh. Parang siyang Italian na ano eh. Ano ba yun? Diba? Yes. Ito, portrait na gawa ng ex-boyfriend ng misis ko. Oh, Kaibigan ko din. sino ikaw yan? Oo, ako to. Pinortrait ka ng ex-boyfriend ni Mrs. Yes. Oo. Okay. Nang magkaibigan pa lang kami. Yes. Puro mga regalo. Asan naman painting ni Mrs.? Painting ni misis. Di ba painter siya? Oo, wala dito. Wala dito. Wala pa. Wala pa. Oh, kalilipat lang eh. Magkakaroon din. Teka ba, tell us about your tattoo muna. Ano mga ibig sabihin niya mga tattoo na yan? Okay, ito. Punong-puno ka ng tattoo. Oh. Ito ang first na tattoo ko, yung lizard. Okay. Kasi may soft spot ako sa anything lizard. Kaya nire-regaloan ako ng mga lizard. Bata pa lang. Bata pa lang. Pagka nakakita ko ng butiki sa bahay, nare-relax ako. Para silang kakampi. Para sa akin. Okay. Ito, kamay ni Pai. Oo. Ito, pencil kasi mahilig ako magsulat. Tapos meron akong muna series. Hinga muna, makinig muna, dasal muna, quiet muna, pause muna. Which is my first song on Spotify. Oh, wow! Yes. Tapos, meron pa, di ba? Oo, puro mga tungkol sa buhay ko yan. Buhay mo yan. Oh, like dolphin, spirit animal ko. Di pa kami kasal. So, nagpagawa ako ng sing-sing. Para siyang wedding ring. Ayan. So, everything is connected to my personalities. Ano to? Meron pa dyan sa Si loob. Turtle. Turtle Si naman. Turtle. Oh, Mahilig ka sa dagat. sobra. Sa diving. Oh, diving. Yes. Pati sa paa mo. Para silang anghel sa lupa. Oh, yan naman. Ano naman yung mga yan? Nagtrabaho ako sa barko. Oo. Tapos, gusto ko lang yung nire-represent na wisdom ng owl. Mm-hmm. Then, gusto ko yung Little Prince. Mm-hmm.
Ito naman, zodiac sign ko, Year of the Rabbit, tapos Taurus. Ano yan? Kalabaw tsaka kuneho na nagpapahinga together, nagsisiesta together. My favorite pastime. So, nandiyan pala lahat. Ano to, sa Buscalan, sa lugar ni Wang Od. Oo. Yung mga apo ni Wang Od yan. Asa yung tattoo ni Wangod? Dito. Yung fern. Ito si Wangod gumawa niyan. Yes. Oh, Wow. Yung pinakamasakit. Oo, kasi wala anesthesia, no? Wala, tsaka pukpuk. Bukbuk talaga, no? At medyo matagal kasi malaki eh. Yes. Tiis ka talaga. Tiis, ka talaga. tiis, Kasama yung pain doon. Tapos yung isang apo niya, I think she was 11 years old during that time. Puro babae ang nagtatato. Eh, hanggang sa kabila, meron pa dito sa kabila. Ano naman to? Yes. Oh. Ito naman, paborito namin ni Pai, Studio Ghibli. Ghibli, yung Japanese Parang anime. Disney of Japan. Yes. Tapos ito, nasa Dragonfly. Dragonfly. Gusto ko yung nire-represent ng Dragonfly. It's a symbol of transformation. Yes. Okay. Ano itong tutugtugin mo para sa amin? So, ito yung paborito kong kanta ng Eraserheads. Kasi it represents, since I'm a big fan of communities. Ang title nito is Para sa Masa. Ay, take 2. Ito ay para sa mga masa, sa lahat ng aming nakasama, sa lahat ng mahilig sa love song at drama, sa lahat ng fans ni Sharon Cuneta. Naaalala niyo pa ba? Binigyan namin kayo ng ligaya. Na 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 excerpt yun. Thank you. Okay, pag-usapan naman natin yung beginnings mo. Paano ka ba Okay. naging artista? So, graduate kasi ako ng conservatory, UST Music. Oh, So, wow. sa UST pa lang, nagpa-perform na kami on stage. Anong tinutugtog mo? Drums ako, Drums, tsaka konting piano, tapos kanta talaga. Tapos, after graduating, naging tambay ako. After 3 months, nagkaroon ng offer na magtrabaho sa barko. Sa barko, waiter talaga ako na kumakanta lang sa gabi. Okay. Hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin eh. Pwede ako magturo, pwede ako magbanda. I am still exploring. Nung naalala ko, kasi naging kabarkada ko yung show team na tinatawag, yung nagpa-perform ng mga musical excerpts every night. So pag may break time ako, nanonood ako sa kanila, kakanood ko sa kanila, na-convince ako na yun yung gusto kong gawin for life, to be a performing artist. So pagbalik ko, nakaipon ako, nag-audition ako na nag-audition sa mga iba't ibang theater plays, hanggang sa napunta ako sa Rock of Ages. Ayun ang first play mo. Hindi, that's my first big musical. Play. Big musical. Yes. Yes, and it opened all the doors for me. Kasi nanood ang ABS-CBN executives, especially Ma'am Charo. At nung napanood ako ni Ma'am Charo, after a few days, naka-receive na ako ng tawag to be part of ABS-CBN, Star Magic. Na after a few days, nagtuturo ako sa multiple intelligence noon. Naging music teacher pa ako. Habang nasa MI ako, after a few days, may tumatawag naman sa akin producer for Forevermore. Yung first tambalan ni Liza at saka ni Enrique Hill, Lisken. Kung saan pinanganak ang Lisken. Tapos, ayun na,
kailangan ko nang kausapin yung principal tsaka directress ng school kasi I have to choose eh. Dahil wala pang pandemic nun, may lock-in na. Sa Baguio kami nag-stay for forevermore. Buti na lang, naintindihan nung directress tsaka nung principal kasi nakikita nila na doon talaga ako. So, humanap ako ng kapalit ko sa MI, na music teacher. Tapos, forevermore ako, tuloy-tuloy na. Hindi ka ba naging teacher na anak ko? Sa multiple MI anak ko intelligence, talaga? Pero maliit pa siya doon, si Antonia. Grade 7 to grade 12. Basta ano ka, doon sa mas Okay. matandang mga bata. Galing, doon din pala yung anak ko. Yeah. So yun na tuloy-tuloy ngayon. Yes, for forevermore. Probinsyano, tapos iba't ibang pelikula. Hanggang ngayon, ganun. Yung pagpasok mo sa mga indie films, kailan nangyari yun? A year after nung Forevermore, nagkaroon naman ako ng iba't ibang offers na hindi lang mainstream, indie din. Indie. During that time kasi, it doesn't matter sa akin. Hanggang ngayon naman, it doesn't matter kung mainstream o hindi. Basta maganda yung kwento. Yun. Tapos minsan kasi, ang sarap din sumali sa mga indie. Gusto ko yung experimental eh. Gusto ko yung out of the box. Yeah. Alam mo, yung hindi karaniwang ginagawa. Doon ako nakakapag-explore, doon ako nakakapaglaro as an artist. Ano pinaka-favorite mo na role na ginawa mo sa indie? Yung role na kailangan kong maging pirme at subtle kasi hindi siya karaniwan sa akin. Sakaling hindi makarating. Sakaling hindi makarating. Ano siya, pelikula nung Ninang ni Pai, si Ice Idanan. Okay. Tapos doon kami naging magkaibigan ni Alessandro De Rossi. One of the friendships that I treasure in show business. May mga ilan-ilan ako naging kaibigan na hindi taping friends eh. Nabibilang sila sa kamay. Isa doon si Alessandro. Why is it your favorite role? Kasi ano siya, pinakita niya yung character din yung lugar. Saan? Iba't ibang lugar sa Pilipinas. Zamboanga. Tour kayo, ha? Oo, travel film talaga siya eh. Para siyang medyo similar siya sa Eat, Pray, Love. So there's this woman, si Alessandra, na heartbroken kasi nakipaghiwalay sa kanya yung fiancé niya for how many years. Tapos nag-decide siya mag-travel to reclaim herself, to find herself again. Tapos ang role mo? Ako yung naging neighbor niya, si Paul, na nag-inspire sa kanya na to explore the world. Ayun. Tapos, ang ironic doon, in-encourage ng character ko si Alessandra na bumiyahe, pero nahuhulog na rin yung character ko sa kanya. Parang love story na. May ganong element. So, nagsusulatan kami. Napanood ko yata yan. Talaga? Parang napanood ko yan. Ayun, nasa Netflix din siya. Kaya nga, parang napanood ko yan. Ang title niya, Sakaling Hindi Makarating. Hindi yan yung pangkaraniwang comedy mo na medyo may Hindi. pagka, parang tawag, slapstick ng konti, medyo over the top. exaggerated. Very physical. Ito parang ordinary lang na na acting. Kalma. Kalma acting. Mas mata. Ayan. Kasi nagmamarka ka doon sa mga yun nga yung mga weird na mga roles. Kahit na maiikli lang yung roles mo, pero naging standout ka eh. Like kasi sa Rewind. Yeah, sa Rewind. Di ba? Dun sa Tawan-tawa sila sa'yo. Oo. Sobrang serious ng movie, pero pag nakita ka na, matatawa ba kami o malulungkot kami? Di ba? Para siyang may split personality, nagiging electrician, tapos nagiging Jesus Christ. Oo. Paano ba in-offer sa yung Rewind? Ikaw ba ang first choice doon sa Rewind movie? I think so. Tapos nawala na siya sa akin eh. Kasi conflict sa schedule. May kinuha ng ibang artista. Tapos, nagkaroon din sila ng conflict of schedule dun sa second actor. Bumalik siya sa akin. Tapos sabi nga ni Direk May, nung ginagawa namin yung movie, lalo na nung naging successful siya, mukhang para sa akin daw talaga. It's something that I suppose I needed during that time. Iyon, kaya Julius, pinagdadasal ko lagi na sana yung next kong role makakatulong sa current journey ko ngayon as an artist to be better as a person and as a servant. Yun. Kasi right now, mas focus ako lalo na nung naging tatay ko. I just want to serve, to make our communities better. Like anong role na i-envision mo na gusto mong gawin sa isang movie? Like for example, yung Rewind, nung nagdadasal ako noon na sana bigyan niyo po ako ng role para mas lumalim yung relationship ko with God. Kasi I want to be the best servant that I can be for His purpose. Binigay sa akin yun. Okay. Yun. So I'm all for that. I'm all for growth and I'm all for being the best servant that I can be for His glorious purpose.
Kaso pagkatapos naman nun, gumanap ka bilang si Satanas. Satanas, di ba? Satanas. Paano yun? Oh. Yes, yes. So, nung una, makulay din yun kasi nung una, medyo maproseso din yung dialogue namin ng tatay ko kasi yung tatay ko, sarado katoliko eh. Oo. Tinutulungan pa ako ng ate ko sa pagpaliwanag. Yung tatay ko, proud siya na, anak, ba't ka naman tumanggap niyan? Gumanap ka na bilang Heso Kristo. Proud na ang angkan mo sa'yo, tapos bigla kang tumanggap ng ganyan. Sabi ko, tay, comedy naman yun, tapos sabi ng ate ko. Tsaka kaibigan niya yung director, tay, hindi naman papabayaan si Pepe. Kahit na, no-promote niya si Satanas. Ganun yung reaction niya. Ako naman, thankful ako kasi nung pinanood ng tatay ko, nagandahan siya. Nagandahan siya kahit Kasi it's about your faith and how your faith is being tested. Yes. So Jesus Christ nga, na-test ilang beses yung faith niya, di ba? Sa Mount Sinai. So ganun din to. I represent the darkness which is also essential to strengthen anyone's faith. Tama. To bring awareness, Yes. di ba? Yes. Sa mga miracles ng Panginoon. Kaya ako siya ginawa. Kasi it's also me checking kung gaano katibay yung faith ko. Yun. Oh, wow. Extremes, no? So, sagrado katoliko ka rin? Hindi. Ang nanay ko I was raised as mas spiritual kaysa religious. Okay. Kasi social worker yung nanay ko, she's also a peace worker. Dahil sa kanya at sa ginawa niyang organization, yung Binhi ng Kapayapaan Incorporated, nakakilala ako, nagkaroon ako ng kaibigan from all walks of life, different faiths. Nagkaroon ako ng kaibigan na IP, Indigenous people. Nagkaroon ako ng kaibigan na Muslim. Iba't ibang religion talaga. Kasi ang kagandahan doon sa practice ni nanay na tinuro niya sa amin, there's always that commonality in all religions. Yun yung palakasin natin. Diba? Ano siya, yung concept ng beauty in diversity or unity in diversity. So there's always that common goal. Ano yung common goal natin as human beings? Serving a creator, kahit na ano pang pangalan ng creator para sa'yo. Yun, so mas grounded kami in spirituality. More than religion. Dati nagagalit sa akin tatay ko kasi mas gusto ko nagsisimba ng walang tao. mas nararamdaman ko si presence ni God sa silence eh. So either pagka maraming tao dun sa simbahan, na-overwhelm ako, dun ako sa Holy Sacrament. Dun ako nag-stay. That's where I pray, I meditate. Tapos na-try ko na rin sa mga Christian churches. First time ako nag-try sa Victory, sinama ako ng ex ko, way back 2015. Naiyak ako. Naramdaman ko yung devotion, para ako niyakap. Yung mga tao na hindi sila nahihiya, nakataas yung kamay nila, praying together. Naiyak ako. Kasi, ano siya I felt the presence of God. Para sa akin. Or the Holy Spirit. Yun. Pero kung yung mga position nila sa mga LGBTQIA community, iba rin. Iba rin. Oo. Saan ka doon? All embracing ako. Like, for example, para sa akin, yung LGBTQ community, just as long as they have a relationship with God, doon ka. okay yun. Sinusuportahan mo. Oo. Kasi journey mo yan eh. Yeah. Hindi ko alam kung saan ko ito nabasa. If I'm not mistaken, nasa Bible din to. Si Jesus Christ, yung si Mary Magdalene, di ba? Kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, ang pumukol ng unang bato. Who am I to judge? Yeah. It's not my journey, it's yours. It's your relationship with God. Yun. Ayun. Well said, well said. Ano pa mga after nung nung iyong performance na to, na pinaghahandaan mo, ano pa mga next na project na gusto mong gawin? Nice. Salamat. Hindi ko pa masabi yung title pero may gagawin akong isang pelikula with some friends na hindi ko pa masabi yung pangalan ng mga artista. Pero it's one of my dream roles. I'm finally going to perform, to portray a role na membro ng banda. So may isang pelikula akong gagawin with some friends, actors din, tapos banda kami sa pelikula. Sa latter part of this year to. Pero after nung birthday show ko sa April 21, I'm going to produce a docu-series. Yung sinasabi ko sa'yo na promoting sustainability and good teachings in a creative way, I'm going to produce one finally sa May. So we're just looking for, we're just finalizing the pre-production and securing the funding. Pero ang title nito ay, Residente. It's about artist residency. Titi?
Sa mga nakakapanood sa iyo, nakikita ka nila iba-iba yung character mo, iba-iba yung roles na ginagampanan mo. Pero at least binigyan mo kami ng pagkakataon para mas makilala ka. Isa ka palang family man. Every time I work, tapos uuwi ako, I look forward na makatabi sa kama yung nuclear family ko. Ayun. Hindi na kompleto yung gabi kung di ko sila katabi. May ganung pakiramdam. Tapos lagi ko silang miss na miss pagka nasa lock-in sa mga taping. Then pag uwi mo, yun ang una kong gagawin. Amuyin sila. Singutin sila pag tulog na. Enjoy mo yan. Kapag dalagat binata Oo nga. niya, wala nang amoy-amoy. Iba na amoy. Yun na nga. Thank you. Thank you, Pepe. Dalawa yung maskara. Dalawa yung maskara ng showbiz. Perfect. But it's always part of our life. Life, yes. Hindi lang yes. showbiz yan eh. Lahat ng tao. Ganun talaga ang mundo. Of course. And happy to meet you Happy in person. also. I'm glad that I'm here sa banal na bundok. Pero tama ba? Oo, tama. tama, no? Banal na bundok. Pero dito ngayon for my vlog, nandito tayo ngayon sa B&B Restaurant and Yes, Cafe. Banal na Bundok Restaurant. Kaya B&B, Banal na Bundok. And maraming salamat po sa inyo, Mr. Roderick Kyongson. Si Kuya Mayor. Hello po, maraming salamat sa masarap na pansit at chicken kanina na may gata. Salamat po at thank you so much for allowing us to shoot here. Punta kayo dito, lalong-lalo na sa Holy Week. O Yeah. dito, ngayong Holy Week, di ba? It's a perfect place for Holy Week. Perfect place para kayo makagmuni-muni at syempre panagutom, kain-kain dito sa B&B Restaurant and Cafe. Ayan na, let's start na. Sige, let's Shirley, go. ayun na nga. Ito na nga I'm so ating... glad na imbitahan talaga ako. Siyempre. And, I'm so glad to be with you, ate. Maraming salamat din. You're welcome. Ito yung aking bag and beauty talk. Uy, ito muna Papua. Attention classmates! Muling magbubukas ang Travel Academy ng Raja Travel Corporation. Registration is now open para sa orientation ng airline and airport operations. Gagawin ng Travel Academy sa May 9 sa Asia Pacific College sa Makati City. Ang training fee ay 2,800 pesos. So be part of the class dahil perfect ang training para sa upskilling ng students, educators at industry practitioners. Mag-inquire lamang sa contact details na nasa inyong TV screens. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.